Good morning po. Morning. Tayo po magsisimula sa ating gawain. Nihilig po ang lahat na tayo po kayo. Bilang panimula. Tayo po yung nanalangin, nalapos sa presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, tunay na napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa. Narito po kami, nagpapasalamat, pupurihin ka, dadakilain ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na yung magalaw sa bawat isa, sa isang magandang kapahingahan na binigay sa buong magdamag, sa inyong pag-iingat sa bawat sapo sa amin, gayon din, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng iyong kaloob. Malapit po kami sa inyo, humihingi po ng tawad sa bawat pagkakasala na aming nagawa. Alinisin niyo po, Panginoon, ang bawat sapo sa amin sa lahat ng pagkakamali. Lord, dalangin namin tunay na mapupurihan, maitaas ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain po kami ng aming mga kasama, ang sa lahat ng gagawa at gaganap para sa iyong gawain. Sa mga maawit at matutog, hindi po kayo sa aming pastor. At sa bawat namin grupo, tunay na makita yung kaligayahan at kasiyahan sa aming mga puso, sa aming pagpupuri, sa awitan, hindi po kayo sa pag-aaral ng salita. Pagpalain mo ang mga kasama, Lord, na dali niyo po sila mais at ligtas po sa lugar na ito. At dalangin nga po namin, Lord, ang dalang Espiritu ang sumanguna sa aming kalagitnaan. Tunay na, Lord, na magawa namin the best na papuri pagsama para sa iyo. Sinasaway din po namin ang mga gawa ng kaaway. Alam namin, Lord, wala itong magagawa sa iyong kapangyarihan. Na magpapatuloy kami, magpupuri, magbibigay na aming pasasalamat sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Nalagyan po tayo ng muli ng Panginoon. Ang umisan po pala mga natin ang Panginoon. Hallelujah. Bukutaw mo tayo pa po. Ipagin natin mga tabi natin. Nasa likod natin, kawayan natin. Nasa gilid, sa iba't sa ilan.
Ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin, ikaw ang puso, damdamin, ikaw ang pumili, dahil marami ka, dahil marami ka, dahil marami ka. Halina tayo, magtuloy sa Kanya, tara! Nagbibigyan ang iyong kusena, iyong kusena, at sobrang saya. Nagbibigyan ang iyong kusena, kusisigaw, saya. Nagbibigyan, 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 nagbibigyan. Ito na ang hinihintay, kamanalasan ng tunay, sigaw ng puso, damdamin, ikaw ay pumili, dahil marami ka, dahil marami ka, dahil marami ka. Halina tayo, magtuloy sa Kanya, tara!
walang iba, dahil walang iba, halina tayo magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba, halina tayo magpuri sa Kanya. La 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 la, 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 la 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 la. Nagmiliya ang iyong presensya, tulungan sa sobrang saya. Nagmiliya ang iyong presensya, magsisigaw, maglalala. Nagmiliya ang iyong presensya, tulungan sa sobrang saya. Nagmiliya ang iyong presensya, magsisigaw, maglalala. Nagmiliya, 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 nagmiliya. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito, buhay ay isa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw naman ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiruin. Maglilingkod ako, O Diyos.
Kahit kailan hindi siya natulang. Ikaw
Hello, good morning po. Morning po ulit. Ngayon, puri ng Panginoon sa awitan. Parang ngayon ko lang po nakita na natalo ko yung pag-ibig sa inyo. Napasin niyo po ba? Usually, ito lagi yung marami at maaga eh. Pero, puri ng Panginoon na although wala yung iba, alam natin na siguro meron mga ibang activity ng ginawa. Pero puri ng Panginoon dahil sabi nga, walang taong busy kapag si God ang priority. Yun. So, salamat dahil narito tayo. Salamat sa Diyos dahil merong buhay na pinagkaloob. Sabi nga, mahalagang alalahanin natin yung ating mga sa buhay na nawala. No? Yung ipag-pray sila. Pero sabi nga, hindi, yung sa paraan na hindi tayo umaayon doon sa paraan ng mundo. Ano po? Yung prayer natin, yun yung mahalaga. Pag-alalahanin yung mga araw na kasama natin sila at ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil sabi nga, malaking epekto nila kung ano tayo ngayon. Kaya po at tayo may dadako sa pananalangin para po sa mga bata. Meron po ba? Ayun. Yeah. So patuloy po natin sila ipagpapanalangin tataas sa ating Panginoon. So bigay po natin ang pagpapala sa mga bata ito. Gayun din sa mga bata na hindi po nila kasama. O hindi po natin kasama sa ganito. Doon pa rin akong isang nila. O dahilan Diyos, tuloy na Lord na napakabuti mo sa buhay ng mga bata ito. Gayun din Panginoon sa mga bata na wala rito, hindi namin kasama. At nilalapit sila sa iyo ay tinataas. Na alam namin Lord na mahal mo sila. Alam namin Lord na natutuwa at masaya ka Panginoon sa buhay ng mga bata ito. Na ginagamit mo ang bawat sa amin kung patuloy silang mailapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga talento, gayon pa rin sa pag-iingat, gayon din sa karunungan na pinagkakalat sa bawat isa. At alam namin, Lord, na lalaki sila ng iba na pagkatakot sa iyo. At patuloy na maglilingkod din naman para sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga ito, nagpapasalamat kami bilang mga guardian at mga magulang na ginagamit mo para sa kanila na
patuloy na ma-bless, Panginoon, bawat sa kanila, hindi yung mga taong nila makakasama. At sa mga sila paroon, ano man kanilang gagawin, Lord, dalangin nga po namin, Lord, na magiging sila matagupay sa kanilang mga buhay. Kaya, Lord, nagpapasalamat po muna kami, tinataas, nilalapit sa iyo, mga batang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. At sa ating mga announcements naman po, after po natin kuhain ng mga loob, tayo po yung ipapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo po pa ng Dewan Bumikit, lumapit sa kanyang presensya, magpapasalamat sa lahat ng biyaya. Panginoon, salamat Lord. Salamat sa lahat ng bagay na ipinagkakaroon mo sa buhay sa amin. Salamat Panginoon dahil nandiyan ka sa lahat ng aming mga pangailangan. Sabi nga Lord sa inawit namin kanina, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kaya Lord, sa mga oras na ito, tunay na tanggapin niyo ang nawa ang aming mga magiging kaloob. Tunay na ito yung magagamit para sa iyo lamang. Salamat Lord dahil sa lahat ng aming ginagawa, nandyan ka. Kung ano man meron kami, ikaw lamang dahilan Lord. Kaya Lord, dinadalangin namin sa iyo at tinataas ang bawat salapin ng magiging sa umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng iyong biyaya. Maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ating mga announcements naman po, yung patuloy po natin binabanggit, yung kung meron po yung mga suggestion, request and concern, and appreciation, pwede niyo po yung send sa ating email, which is yung patersabadriga.church@gmail.com. At yung ating Facebook page, yung PAC Paterso Badriga Church, at yung ating group na PAC Pogi and Magaganda. So kung meron po kayo mga request dyan, pwede po kayo mag-send, pwede po kayo mag-message, yan po sa ating mga nabanggit. And sa ating mga activities, at siyempre meron din mga nag-birthday, babatiin po natin sila. So mamaya po pala, bagitin ko na po bago po natin ano yung mga birthday. Ito po yung ating activity ng Thanksgiving Sunday. So ready po natin yung ating mga pasasalamat. Sigurado po ako na hindi po natin masasabing wala. Ayan. Kasi sabi nga sa isang buong buwan, napakabilis na po, parang kailan lang. Yan. Nagsabi tayo, pero ngayon meron po tayo pagkakataon para magpasalamat sa Panginoon. Happy birthday po muli! Happy birthday sa ating mga kapatid na magkiriwang ng birthday mula ngayon hanggang sa November 8. Babatiin po natin sila. Ating po listahan. November 2, happy birthday! Kamaya. November 2, si Mark Ponce, agad po sila. At November 2 ulit, si Bill, si Bulataw. At na sila. At November 4, si Lemuel, Kagiwa. November 5, si Natalie, andyan. November 6, si Gilbert Suarez. November 6, si Sherry Ann Reyes. Dahil may birthday November 7, si Bar Reyes. November 7 din, si Tasha Lim. Yun. Parang natin, nagdahon na. Parang nasarap mo ba pag ganyan karami mo nag-birthday mo po. Yun. So, happy birthday po muli sa ating mga celebrants from November 2 to 8 ng November. At yun nga po, mabuti ang Panginoon sa lahat po ng kanyang ginagawa. Siguro yung iba po medyo na po yan. Sino po mga napuyat dito? Taas po ang kamay. Ayan. Ayaw po rin pero kasama po namin sa nagabi. Si Ate Erin medyo maaga na uwi na sa amin. Pero nga po, sabi, hindi naman po masamang mag-celebrate na po. Pero yung paraan po, yun, bilang Kristiyano, meron po tayong paraan para po yan. Na po. So, yun ang pagiging nga po kanina, mahalaga yung alalahanin natin sila, ipanalangin sila. Pero sabi nga, hindi yung yung parang nauso na kasi ito, alam ko na-discuss na ito ni Don dati. Yung mga, hindi yung way ng pagan worship, yung meron mga sabi nga, meron nga kagabi na tuwa kami, ano yung doon? Bibili ako ng demonyo. Bibili daw siya ng demonyo. Ano po ba yan? Yung sungay, yung sinasot mo sa ugat. Yung headband na may sungay na po. Yung may ilaw, yun. Pero meron din naman, ayan, meron din naman, bumili ng bunny. Ayan. Yung bunny. Ayan. So, ito na. Pero yun, medyo nakatawa lang. Pero sabi nga, hindi tayo dapat na-conform dun sa ganung way ng celebration para sa November
Pero yun nga, salamat dahil sabi ko nga kanina, walang taong busy kapag si God ang priority. At hindi pwedeng second option. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga narito dahil pinakita niyo na hindi siya second option. Dahil yung oras natin, alam ko mahalaga. Maaaring iba, may mga lakad pa mamaya, may mga gagawin pa. Pero still narito tayo. Dahil sino po ba excited na makapakinig ng salita ng Panginoon? Yun. So, amen po Yan, amen. So, siyempre, meron tayong speaker. Hindi ko na patatagalin. Tatawagin ko lang ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso, para sa mensahe. Morning po. Sino ba nakakilala sa inyo kay Michael Jordan? Yan. Yung mga likas po, may libre kayo mamaya. Tatagdikan yung pansit na kakainin. No? Alam niyo po kasi pag sinabing Michael Jordan, anong nasa isip nito? Basketball, ano pa? Shoot down. Pasok daw yung shoot. O kaya yung kanyang dunk. No? Pero alam mo ba ninyo na si Michael Jordan, hindi siya magiging Michael Jordan kung wala siyang ginawa na extreme. Extreme. Sabihin nga po natin, extreme. Bakit po? Kasi si Michael Jordan, binasa ko yung ano niya, siguro ba siya nakabasa. Bago dumating yung practice kasama yung kanyang mga teammates, 2 o 3 hours, nauuna na siya. Ibig sabihin, siya mismo, nagpa-practice na siya ng shooting. Bili mo 2 o 3 oras na ang una na. Ibig sabihin, bago dumating yung kanyang mga kasama siya, pawis na. Ayan. Sino po nakakilala sa inyo? Sigurado, hindi yung makakalimutan ito, kay Kobe Bryant. Ganun din po. Extreme din po siya. Bakit extreme? Bago dumating yung kanyang mga kasama, kapiling, meron siyang 2 o 3 oras na nauna na siya na nagpa-practice. So, ibig sabihin, itong mga nagcha-champion na ito, meron silang extreme na ginagawa para sila ay makatikim ng championship. No? Siguro, ito kilalang-kilala naman eh. Stephen Curry. Ganun din po. Nauna siya doon sa practice na lugar na pupuntahan nila. To the point na, yan tingnan niyo po, kaya mo sinasabi, wala kung gaano katotoo yun, bisa napapanood ko sabi ka na pagkagayas ka na, hindi to human. Kasi kahit na ang layo niya, no, siguro marami sa akin dito na maging kagaya lang ni Stephen Curry yung shooting ko, maging kagaya lang ni Kawhi Leonard yung katawan ko, no, maging ang move ko lang kagaya kay Jordan at Kobe, sigurado pag-aagawag ka. Kaya nga sa panahon ito, kahit na sila sa tinatawag natin na sa edad nila ng medyo matanda na sila, viable pa rin sila. Viable pa rin sila. Bakit? Merong something na kakaiba sa kanila. At yan po yung pag-uusapan natin, hindi sila, meron kasi isang masasabi natin tao, no, bagamat hindi lang siya tao, extreme din sa pagsunod. Pero bago tayo magpatuloy, hindi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas para maunawaan at maintindihan natin ang kanyang mga salita. Panginoon, salamat. Dahil ito ay isang Diyos na kahit kailan, hindi mo kami tinitingi, hindi mo kami ginejeta in regarding sa pag-aaral ng salita. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito, makita namin kung paano ikaw na isang Diyos nagkatamang tao ay pinakita mo kung anong isabihin ng extreme sa pagsunod. Kaya po, Panginoon, nasa umagang ito, makita namin ang panwalatian sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Salamat po sa inyong Santong Espiritu na sa magpapaunawa at papaintindi sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tingnan po natin dito sa Exodus 21, 23, 35. Ayan. Pwede mo bang pakibasa? 1, 2, 3.
Tingnan niyo po yan. Noon pa, si Lord pag nagbigay ng utos, extreme. Mabigat mo yan. Ganun kaya yung mga tao ng unang panahon, ingat na ingat sila. No, ingat na ingat sila kasi kung hindi ilalagay ng yung utosan na yan, baka labo-labo na, bahala na. No? Pero ito nilagay ito, hindi para pahirapan ng tao, para makita nila na kailangan pahalagahan natin yung kapwa natin tao. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan yung isa sa mga kapwa ninyo. Yung katabi po ninyo, yan isa sa pinakamatinding kapwa. No? Tingin ka sa kaliwa, tingin ka rin sa kanan. Yan yung mga kapwa mo. No? Kapag yan, katabi mo na ngayon, hindi mo binigyan ng oras, paano mo mabibigyan ng oras ang Diyos? Sa totoo lang po, pag yan wala kang panahon dyan sa katabi mo, wala kang panahon dyan, maniwala ko kayo, hindi mo rin mabibigyan ng panahon ng Diyos. Kasi kung yan tangible na nandiyan katabi mo, hindi mo kaya bigyan ng panahon, lalo na si Lord. Hindi naman natin nakikita. No? Sa time ng ating Panginoon, may tinatawag din po na extreme sa pagsunod. Tingnan po natin dito sa Mateo, no? Basahin po natin, no? Dito sa Mateo 38:39. Sabi rito, narinig niyo sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Tingnan po, ang ating Panginoon, malayong kinokot niya yung lumang tipan. Sinasabi niya na hindi ko inaalis yung lumang tipan. Bagamat inaamid niya ng konti, pero yun pa rin yung essence ng pagsunod. Kasi ang sa 39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo ang iyong kaliwa. Extreme ho ba ito? Extreme ito. Sinasabi ng ating Panginoon, huwag kang gaganti kahit kaninong tao. Kahit na masakit itong ginawa sa iyo, huwag kang gaganti. Bakit? Bili mo, sinampal ka na sa kanan, ibibigay mo pa yung kaliwa mo. Of course, hindi literal yan. No, kasi baka naman ikot sa inyo ng kaaway mo, akala mo ba, Kristiyano ka? Sinabi, pag sinampal yung kanan mo, bigay mo yung kaliwa mo. Kanan pala yung nasasampal ko sa iyo, kailangan ibigay mo yung kaliwa mo. Hindi po ganun yun. Ang sinasabi lang dito, ang essence nito is, huwag kang gaganti doon sa mga tao na nakagawa sa iyo ng mali. Hayaan mo na si Lord ang gumanti para sa atin. Of course, maraming sinasabi ito. Hindi natin sinasabi palagi pag mag-pray na, Lord, nakita niyo po kung anong ginawa sa akin. Lord, you know what to do. Tirahin mo na siya. Walang ganun. Tama? Kaya sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Walang ganun. No? Pero tingnan natin, ano ba yung utos na naging extreme sa ating Panginoon? Ang unang extreme is yung about sa baptism. Letter A, tingnan natin. Sabi dyan, nang mabautismo na ni Juan, ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Kung babalikan po natin, kung natatandaan po ninyo, pinag-aralan po natin po, tinuro po yung ating kapatid na doon, tingnan po natin doon sa 3:16. Ayan. Dahil dito, sinabi niya sa kanya, si John the Baptist po yung kasalita ito, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalat ng sintas ng kanyang sandalyas. So, dito, makikita po natin, sinasabi ni John the Baptist, hindi ko dapat bautismuhan ang Panginoong Jesus. Pero again, ang ating Panginoon ay lumapit kay John the Baptist to be baptized. Bakit kaya? Sinasaway ba ng ating Panginoon yung kasulatan? No. Tingnan po natin dito sa Mateo 3:13-15. Sabi rito, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Sabi ni Juan, ngunit tinungka ni Juan na pigilin siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Dahil kanina, di ba sinabi, hindi nga siya pwedeng magtanggal ng
Manyang. Ibig sabihin, ganun kataas ang tingin ni John the Baptist sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Bakit nga ba? Bakit nga ba nagpapabautismo ang ating Panginoon? Sinagot, verse 15. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya pumayag din si Juan. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ng ating Panginoon, kung totoo hindi siya dapat magpabautismo dahil siya nga yung magbabautismo eh. Pero dahil ito yung sinasabi ng kasulatan, kailangan niyang gawin itong mga bagay na ito. Ano ibig sabihin? Ang ating Panginoon po, kapag may sinabing utos, siya mismo, pala ito sinasabi ko ito, nagsiset siya ng example. Para kagaya ito. Sinabi mo sa anak mo, pala ito sinasabi ito, sinabi mo sa anak mo, anak, pagkakain tayo, walang sermon sa ibabaw ng lamesa. Ang tanong, ikaw na nag-utos, pag kumakain ka ba, wala talagang sermon sa ibabaw ng lamesa? Extreme. Dapat gawin mo. Pag sinabi mo sa anak mo, anak, dapat ganitong oras bago ka umalis ng bahay, nagbabasa ka, nag-meditate ka ng Word of God. Ang tanong, ikaw ba mismo, pinapakita ba natin ito? Pag hindi mo pinapakita, maniwala hindi kayo. Hindi mo susunod ang anak natin. Ganyan mo katindi ang ating Panginoon. Pag sinabi niya extreme, gagawin niya, ipapakita niya, ito yung paraan, ito yung dapat. Hindi siya nagbibigay ng isang utos na hindi niya mismo siniset ng example. So, ibig sabihin, pag sinabi ng ating Panginoon na magpabautismo kayo, dapat lahat tayo magpabautismo. Again, palagi ko pong sinasabi ito, ang baptism po ay hindi para kompleto ang kaligtasan. Napag-usapan na po natin, pero paulit-ulit ko sinasabi, at sinabanggit dito ng ating kapatid na to. Bakit? Kasi maraming pagkakamalakalan ng iba, pag nagpabautismo ka, ligtas ka na. Hindi po requirements ang baptism para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. So bakit pa ginagawa? Kaya ginagawa kasi pinapakita natin, pinapahayag natin sa buong kapulungan na tayo ay lingkod na ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga po tayo, hindi tayo pasensya na po kaya, hindi ko alam kung ginagawa po nito ha. Kaya nga tayo, hindi tayo nagbabautismo ng maliit na bata o yung baby. Bakit? Hindi mo nakapagsisi sa kasalanan yan eh. Pag binalikan niyo yung mga kautosan ni John the Baptist, sinasabi, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Kaya tayo nagpapabaptize, pinapakita natin na tayo ay lingkod na ni Kristo. Hindi tayo nagpapabautismo para siguradong ligtas. Di ba? Narinig natin sa matatanda yan. No? Kaugalian, tradisyon. Naku! Bakit mo nilabas yung bata? Hindi ba nabibig niya ganyan? Baka may mangyari sa kanyang hindi maganda. Sa totoo lang po, kahit na anong mangyari sa bata o sa buwan, sa harapan po ng Diyos, yan ay sagrado. Yan ay ligtas. Kaya huwag po kayo mag-alala. Hindi kayo na kailangan i-baptize pa yan para siguradong ligtas. Yan po ay napaka-importante sa harapan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, nung sinabi niya yung baptism, siya mismo nagpabaptize. Bakit? Para ipakita niya kung ano yung utos niya, ginagawa niya. Ang extreme ito ha. Bakit extreme? Kung tutuusin, hindi na niya kailangan magpabaptize. Di ba sinabi na nga ni John, hindi ako marapat-dapat magtanggal na lang ng tali ng sandalyas. Bakit sinabi ng sandalyas? Kasi po during those times, pag sinabi mong nag-aalis ka ng sandalyas, ikaw ay napakababang klase ng alipin. Meron mo kasi bago sila pumasok doon sa kanilang mga bahay-bahay, meron tubig doon, may nagpupunas at naghuhugas ng iyong paa. Ginawa rin ng ating Panginoon yan. Hindi po natin topic kayo yan. Siguro makapadaanan nila ng kapatid na doon, baka susunod. No? Pero again, pinapakita po na ang baptism ay gusto ng ating Panginoon gawin natin.
Pagpapakita ito ng sumusunod siya doon sa kautusan na binigay na noon pa. Napakahalaga sa ating Panginoon na yung lahat ng utos ay susunod din. Pangalawa, tingnan po natin, na ginawa ng ating Panginoon in an extreme manner is Lucas 3:21b. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. Again, bakit kailangan mag-pray ng ating Panginoon? Di ba Diyos siya? Pero again, inutos niya yan. Sinabi niya yan. Para makita ng mga tao kung siya mismo na anak, ginawa niya na makipag-usap sa ating Ama. Alam niyo ba na kapag tayo po nananalangin, nakikipag-communicate tayo sa ating Ama na nasa langit. Nanalangin ng ating Panginoon, pinapakita niya. Tingnan mo natin dito sa Pilipos 2:5-8. Tingnan mo natin. Ano sabi dyan? Naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus. So gusto na natin, sinabi ni Pablo yan, gusto na natin Panginoon, magkaroon tayo ng kaisipan katulad sa Kanya. Ano yun? Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos. Again, extreme yan. Nandun ka sa taas, ang ganda ng position mo, bumaba ka rito para isave ako, tayong lahat. Pero hindi naman sa ganun. Nagturo siya kung paano tayo makikipag-usap sa ating Ama na nasa langit. Kaya nga siya bumaba para mag-set siya ng example ng ibig sabihin ng humility. Kaya sabi dyan, kahit taglay ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, kapantay siya ng Ama. Pero hindi niya itinuro, bumaba siya. Verse 7, tingnan yung kasunod. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin lang ating Panginoon, pag sinabi niya na sumunod ka, magpakumbaba ka, ginagawa niya. Ilang beses pinakita ng ating Panginoon ay nag-set ng example ng pananalangin. Di ba? Bago magbukas ang araw, umaga pa lang, humihiwalay na siya, nagdadasal siya. Sa Gethsemane, nung ang bigat ng kanyang nalalagyan, nanalangin siya. So, ang ating Panginoon, pag may inutos siya, siya mismo gagawin niya. Tatay, nanay, o kaya ikaw ang anak na unang naligtas. Pag sinabi ba na nagpe-pray, diba, sinabi mo sa tatay at nanay, alam mo, pa, ma, dapat nagpe-pray tayo. Ang tanong, nakikita kaya talaga nila na nagpe-pray tayo? O tayo mga nanay at tatay, pag sinabi natin sa anak natin na mag-pray ka para dun sa, diba, may hiningi siya, mag-pray ka. Ang tanong, nakikita kaya nila na nagdadasal tayo? Kasi kung hindi nila nakikita na nagdadasal tayo, maniwala mo kayo, hindi rin yan susunod. Dito, yung best ko lang sinabi dito. No? Sinabi ng isa dito sa atin niya, hindi ko na babanggitin kung sino. Sabi niya, pag nakausap ko, bakit yung anak mo hindi nakapagsimba? Sinabi ko nga sa kanya Tingnan niyo yung word sinabi ko nga sa kanya, kahit hindi ako makapagsimba, magsimba siya. Sinasabi ko niya sa anak niya. Sa tingin niyo, susunod kaya yung anak? Ako nakikita ko hindi. Kasi tayong mga Kristiyano, tinitignan tayo yung ginagawa natin yung sinasabi natin. Diba sinabi ko sa tatay mo, tay, alam niyo, nalaman ko, dapat pala nagbabasa ng Bible. Ang tanong, nakikita kaya ng tatay at nanay mo na nagbabasa ka? Nag-meditate ka? Hindi naman ibig sabihin na ako, nandiyan na si tatay at nanay, magbabasa ako dito sa salas para makita na. Hindi yun. Kasi yung genuine na nakita na talaga nagbago tayo, mahalaga po yun. Mga bata, na dati, pala itong sinasabi ito, hindi ka dati naghuhugas ng plato, hindi ka naghuhugas ng mga kung pinagkainan. Kristiyano ka na
Sinasabi ko, dapat masunurin sa nanay at tatay. Hindi na kailangang iutos ni tatay at nanay yan. Dapat, memorize mo na yan. Matik yan. Pagkatapos mo kumain, ikaw na. Uunahan mo yung tatay at nanay mo. Ma, pa, ako na po. Dapat gano'n. Yung pagsunod ng aming Panginoon, binibigay niya na extreme. Gusto niya ipakita na ano ibig sabihin ng totoong pagsunod. So kapag hindi ka sumusunod, ito mahirap eh. Hindi ka na nga sumusunod, hindi ka na nga sumusunod kay Lord, gusto mo ikaw kayo una sa blessing. Meron gano'n ha? Meron gano'n. Tatanong mo kasi Lord, Lord, bakit siya palaging pinagpapala mo, bakit ako hindi? Aba, tanongin mo yung sarili mo. Bakit ka hindi pinagpapala ng Lord? Kasi extreme na dapat sumusunod tayo. Ano yung extreme? Nagkaya yan, aalis. Natapat ng linggo. Anong gagawin mo? Extreme. Hindi ka nasama. Dahil alam mo linggo, nandito ka dapat eh. Ha? Paano malukot po kayo? Sabi ko na nga ba, dapat kaya ako nag-church eh, nakita ko talaga. Baka sana walang ganon. Kasi meron ako namin na ganon. Dapat hindi dapat nag-a-adjust ang gawain ng Diyos para sa gusto natin. Dapat tayo ang nag-a-adjust para masunod natin yung gusto ng Diyos. Hindi mo pwede na tayo masusunod. Kasi nagbigay na nga ng direktiba si Lord eh. Tama ba? Nagbigay na ng direktiba si Lord eh. No? Dapat unahin mo yung sinasabi. Ano yung sinasabi? Nag-set tayo ng araw. Nandito tayo. Again, hindi ko sinasabi na magiging hardcore ha? Sabi na, makita mo na, hindi naman. Halimbawa, may sakit ka. Alam mo, gagaling ka rito, nakamit siya, nanginginig ka. Hindi mo ganun. Ibig sabihin dapat, priority natin ito na gawain. Palaging nasa isip mo, teka, maapektuhan ba yung gawain mo? Diba? O kaya, pag nag-apply ka ng trabaho, ito yung extreme ha, nag-apply ka ng trabaho, sinabi sa iyo nung nag-i-interview, paano yan? Kaya mo ba pag Sabado dito, papasok ka? Ano nasabihin mo? Ang extreme na talagang Kristiyano nasabihin mo, ay, hindi po. Kasi po, pag linggo, nasa simbahan po ako. Yun ang extreme. At ako naniniwala po ako. Kapag ginawa natin yung extreme, hindi po pwedeng hindi gumawa sunod na dadalhin tayo doon sa isang gawain o sa isang trabaho na hindi maapektuhan yung ginagawa natin para sa Kanya. Gagawa siya. Gagawa siya. Kahapon po, nagdating ako doon sa isang mentoring. At nakakatuwa po, merong iba doon mula Friday, nagtatrabaho ko ginawa niya talaga ng paraan na nag-leave siya para maka-attend siya ng mentoring. Bakit kaya? Kasi alam niya na napakahalaga nung aatiran niya ng mentoring. Patungkol po doon sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag gusto mo talagang sumunod kay Lord, meron kang dapat gawin. Kasi natin Panginoon extreme. Ang ganda ng posisyon niya sa langit, kapantay siya ng Ama, still bumaba pa rin siya para ipakita sa atin kung ano ibig sabihin ng extreme na pagsunod. Bakit kaya? Kung hindi ginawa ng ating Panginoon yun, hindi tayo maliligtas. Bakit? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi unang-una, hindi naman tayo mabuti. Ano sabi sa Romans 3:23? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon. So, ang ginawa ng ating Panginoon, extreme. Bumaba siya, namatay siya, para sa akin, para sa ating lahat. Kasi kung hindi niya gagawin yun, hanggang ngayon, nandun pa rin po tayo sa kasalanan na nakatatak sa ating buong pagkatao. Pero salamat na lang ang ating Panginoon, extremely,
bumaba siya sa lupa, namatay sa krus para sa akin, para sa ating lahat. Ano ibig sabihin nun? Kasi si Lord, pagka nagmahal, extreme din. Gusto niyang gawin yung mga bagay na alam niya na makakatulong sa atin. Alam niya na kailangan gawin itong mga bagay na ito para sa kanya. Ano ngayon? Nataanan ko, alam ko ang kapatid na doon. Extreme. Alam niyo ba na dapat, extremely sasabihin ko sa inyo ito diretso. Alam niyo ba na dapat hindi tayo nagpa-participate sa Halloween party? Alam mo ba rin yun? Pasensya na po kayo, baka masaktan po kayo, pero ito pa yung katotohanan. Pag umasa ka sa Halloween party, hindi mo na kailangan anyayahan yung si Satanas dahil kasama mo na. Bakit po? Kasi po, yan ay pagan practice. Tapos yung sinabi na ni Chris, may sungay, parang akala natin cute. Sa totoo lang akala natin cute, pero pagan practice po yun. Tapos mayroong squash, mabibigay ng candy. Again, pagan practice po yun. Ang extreme? Ano extreme para sa ating mga mananampalataya? Hindi ka magpa-participate doon. Extreme na pagsunod yun. Parang nakikita ko na sa isang linggo, kukunti na lang siguro nga natin. Ayoko na dyan, bawal pala yung Halloween. Pero isipin po natin mabuti. Ang pinag-uusapan po nito yung kaluluwa po natin. Yung kaligtasan natin. Hindi po pwede na tuwing linggo na kay Lord ka, sa ibang araw, nandun ka sa, sa devil acts. Kaya nga po, ito pala yung sasabihin, siguro nasabi na rin mga kapatidan nyo. Kung totoo sila, even sa pagkanta, pipili tayo ng kanta eh. Kung gaya ng Bohemian Rhapsody, pagka kinakanta po natin yan, ini-invite natin ang demonyo, si Beelzebub, kasama yun doon sa kanta. Hindi natin nababansin nun, pero kasama po yun. Pag kinakanta natin yun, nakikiayon tayo na okay lang kantahan natin, alayan natin ang kanta ang demonyo. Again, extreme po ito. Bakit extreme? Hindi ka na dapat makikinig sa mga ganong kanta. Ako sa totoo lang, nung una po, nung maano ko to, sabi ko, ang ganda ng melody, ang ganda ng rhythm, ang ganda. Kaya lang, yung meaning ng kanta. Pag inulit-ulit mong pakinggan, si Beelzebub po ay isa sa mga demonyo. Kasama po siya doon sa kanta. Ano pa? Hotel California. Naku, sikat na sikat yun. Again, inalay po ito sa devil, yung kanta. So, ano ba kayo natin? Gaganyan pa tayo, no? Yun ang mabili, actually, yun ang mabili sa video game. Mabili yun sa video game. Tapos bibirit pa, no? Ang ganda ng rhythm. Kaya yung meaning ng kanta. Extreme. Pero kailangan gawin. Kaya nga ang ating Panginoon, hindi siya ano sa mga tao during those times eh. Kasi extreme siya eh. Si John the Baptist extreme din sa pagsunod. Kaya hindi sila popular. Tayo din po, pag hindi namin sinundan ang takbo ng mundo, hindi rin tayo maging popular. Kaya lang, extremely, sino susundin mo? Susundin mo ba yung ano ng mundo na kahit mali na? Yun ang mahirap. No? Yun ang mahirap. Kaya nga po mahirap sa totoo lang. Kaya nga dito sa atin, maraming mahirap ang politika. Bakit? Susunod ka kung ano yung gusto mong nakakarami. Pero hindi ganun eh. Kahit konti, yung susunod sa kanya, sasabihin pa rin niya yung dapat. Maski sa ng bahay natin. Pag Pasko ganito hindi na tayo mag-iinuman wala nang ganun Maraming magagalit sa iyo.
kapitbahay mo, pinsan mo, baka yung kapatid mo, magalit sa'yo. Kuya, baka naman, minsan lang naman. Gaano kadalas ang minsan? Ha? Okay lang sana kung, sa akin pa, hindi ko pa yan sa inyo. Ako nakita ko pa yung red wine, okay naman, dahil gamot yan eh. Pero wag naman yung, red wine na ininom mo, pero ikaw nag-isa na ininom mo 5. Pero hindi na yan, hindi na gamot yan. Talagang gusto mo ng, tayo pa rin ng Pilipino. Pilipino kasama ako noon. Nung manginginom ako, hanggang may nakikita. Kailangan tumbalahat yan. Hanggang hindi nasisipa ng pulang kabayo, tumatama tuloy yan. Ganun eh. Pero salamat sa Panginoon, binigay niya yung ibig sabihin ng totoong pagsunod. Pwede namang magsaya pala kung walang inuman. Parang kung sinasabi ito, ulit-ulitin ko ito. Ilang beses ako nakaranas sa gano'n. Ano pa kaya sa panalangin? Good health at mahabang buhay. Good health, mahabang buhay, pero yosi ka ng yosi, inom ka ng inom. Tapos sasabihin mo, good health at mahabang buhay. Parang di angkop sa'yo. Di ba? Kasi pag sinabi nag-pray mo yan, dapat may gagawin ka. May part si Lord, may part tayo. Parang ganito. Linggo, alam mo, may simba. Dapat hindi mo nagpupuyat ng Sabado para magigising ka lang maaga. Tapos pagdating mo rito, sasabihin mo, Pastor, talagang nahihilo po ako eh. Okay. Ba't naman nahihilo? Kulang po ako sa tulog eh. Bakit ka kulang sa tulog? Hindi naman ako po. Pag tinanong ko bakit kulang sa tulog. Hindi naman sa akin dahilan. Bakit? Baka hindi yung kalooban ng Diyos. Parang ganito eh. Pag nakita ng Lord, tingnan niyo po, mamili po kaya, pag nakita ng Lord na talagang sincere ka sa prayer mo kapag meron kang pinagdadaanan, kesa dun sa sabay sagana ka, sa ano kayong gagawin ng Lord para palagi mo siya kakausapin? Sa tingin mo? Parang sa anak ko nun. Ewan ko lang kung may nakakatanda sa anak ko. Sa anak ko. Technique lang po ito. Hindi ko sinasabing gayahin ninyo, pero maganda po. Huwag na huwag mong ibibigay ang baon ng anak mo nang para sa isang linggo, Lunes hanggang Biyernes. Bakit? Sabi nyo mga, bakit? Salamat sa tatlo. Alam mo kung bakit? Pansinin mo yung anak mo. Hindi ka nakakausapin ng susunod na araw kasi naibigay mo na yung Lunes at Biyernes. Binigay mo na Lunes, pagdating na Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, halos hindi ka nakausapin. Pag nagkasalubong kayo, hanggang gano'n na lang sasabihin sa'yo. Hanggang gano'n na lang. Hindi ka kaya noon, pag binigay mo halimbawa ng umaga ng Lunes, paalis na ako, kikisay yan. Paano kung naibigay mo na yan ng hanggang Biyernes? Hindi ka napapansin niya, mamagula lang. Nasaan na siya, nakaalis na, hindi mo alam. Bakit gano'n? Yun ang sinasabi ko. Tingnan si Lord. Noong nag-pray siya, sinabi ba niya na, bigyan mo kami ng kakanin para sa isang linggo. Di ba, tinuro niya yung Lord's Prayer? Ano sabi niya? Bigyan niyo po kami ng kakanin sa araw-araw. Bakit? Kasi kung sinabi niya na, pinakita niya na, Lord, bigyan niyo po para sa isang linggo. Baka yung susunod na araw, hindi ka na magpe-pray. Ganun po yung sinasabi ko. Na, si Lord, practical din. Pinakita niya. Bakit kinakailangan niya pang mag-pray? Kasi tinuturo niya yung prayer. So kailangan ipakita niya kung paano po yung marugdog na pananalangin. Kailan tayo naging marugdog sa pananalangin? Di ba kapag may problema ka lang? Iyak ka. Tululuha mo. Puro 11 na eh. No? Tululuha, puro sipol. 11. Puro ganun. Pag nakita ng Lord na tumatawag lang tayo sa Kanya ng marugdog, kapag may problema tayo, sa tingin nyo, ano kayong gagawin ni Lord? Bibigyan tayo ng problema. Bakit?
para ma-realize natin na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Pero, kapag nakita ng Lord na sagal ka sa lahat ng bagay, talagang inuuna mo siya na tutuwa ka kapag nakikita mo siya, natutuwa ka kapag nagbabasa ka ng Bible, maniwala ka. Hindi lang iyan ang ibibigay ng Diyos sa atin. Pala ko sinasabi ito, uulit-ulitin ko. Pag yung anak natin, mga nandito, mga nanay, tatay, pag yung anak mo binigyan mo ng chocolate, halos halikan ka na, ano kayang susunod na ibibigay mo dyan? Toblerone. Toblerone na. Meron pa bang mas mahal sa Toblerone? Meron pa, no? Oh, sige. Meron pa bang mahal sa Toblerone? Ferrero. Di ba sasakyan yun? No? Ano yung mo sabihin? Tingnan nyo. Kung tayong mga tatay at nanay, ibinibigay natin yung the best sa anak natin pag nakita natin na binibigyan nila ng importansya yung binibigay natin. How much more kaya siya? Alam niya lahat ng bagay. Alam niya na kapag binigay niya sa atin yung isang bagay na gustong-gusto natin, naman ng Lord na hindi makakasaba sa atin. Maniwala kayo. Hindi lang yan ang ibibigay ng Diyos. Bubusugin pa tayo ng pagpapala. So, hindi ba masarap yun? So, kung yun ang paraan para pukawin natin yung damdamin ng ating Diyos, bakit hindi natin gawin? Ang mahirap kasi, maraming sinasabi ito, okay? Yung kanta ni Rico J. Ano yung kanta ni Rico J? Ang tao'y marupok kay daling lumimot. Di ba? Pag nasa yun na yung hinihingi mo, parang sa tatali. Di ba? Pag nakuha na yung gusto sa'yo, tatakbo na yan. Hindi ka na halos papansinin yan. Yung maliit na bata na ganyan, nakuha na yung gusto. Eh kung isa parang bata tayo eh. Nakuha natin yung gusto natin, nakalimutan na natin si Lord. Na nagbigay ng lahat ng bagay sa atin. Pero wala yan dito. Tama ba? Wala yan dito? Naniniwala kayo hindi ikaw yun? Naniniwala ba kayo hindi ikaw yun? Salamat po sa dalawa na naniniwala. Hindi tayo gano'n. Dapat palagi nasa utak natin. Tingnan natin ano ba yung ginawa ng Lord. No? Nagpasakot siya, nagpabaptay siya, nanalaman siya. At pangatlo, letter C, na natin, feeling of Holy Spirit. Lucas 3:22. At bumaba sa kanyang Espiritu Santo, sa anyong kalapatan, isang pinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalumutan. Tingnan niyo po, bakit kailangan pang mapuspos ng ating Panginoon o bumaba sa kanyang Espiritu Santo? Eh, Diyos lang siya. Again, pagpapasama din po ito. Sa pagsunod mo sa kausan, tingnan mo natin sa Gawa 1:7. Sabi dyan, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakapinakdal ang sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kailangan. Ang ating Panginoon, mismo sinasabi niya na yung feeling of the Holy Spirit ay mahalaga. Gawa 27:31. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng hintil buong Israel. Laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinilang, nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong tinakda noong una pa man sa inyong kapangyarihan. Tanong, ngayon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami, bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong mabuti. Iunat po ninyo ang inyong kamay upang mapagalingan at loobin ninyo sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himla. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Kung papansinin po ninyo ang ating Panginoon,
nung siya ay nakapangaral na, siya muna ay nanalangin. Lumapit. So napakahalaga pala talaga na tayo ay manalangin at mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya pala ang lahat ng mga apostol, nung pagdating sa Acts, lahat sila naging effective nung sila napuspos. Bakit? Kung hindi ka puspos ng Espiritu Santo, hindi ka magiging effective. Pag hindi ka effective, ano ba kaya? Defective. Pero, again, iisa lang ibig sabihin. Gusto ng ating Panginoon na tularan natin yung kanyang ginawa. Unang-una, humility. Sumunod siya kung anong sinasabi. Pangalawa, humility pa rin. Prayer. Diba? Kasi pag nananalangin po tayo, sinasabi natin na talagang kailangan namin po, Panginoon, ang iyong presensya. Hindi namin magagawa ang anumang bagay kung wala kayo sa atin. Sabi nga, if we have Jesus, we have everything. Everything meron tayo pag meron tayo Jesus. At yung feeling of the Holy Spirit, gusto ng natin Panginoon na mangyari sa atin. Bakit? Sapagkat ito po yung kapangyarihan. At siya, ipinakita niya mismo, kinausap siya ng Ama sa pamamagitan ng isang dove. Again, iyan ko lang po, ano? Kasi po marami pong, pero wala po, meron pong nakita. Noon pa nung bata ako. Akala ko noon, kasi uso-uso nun sa charismatic yung merong dove na, ewan ko lang wala ako, kanina nag-gold ito. Merong ilalagay sa yung dove dito na parang ano, yung pin dikit siya dito. Akala ko noon, pag meron ako noon, puspos ako ng Espiritu Santo. Noon kasi nung una, ayaw ko lang natatanda ni asawa ko. Meron kami pinupuntahan sa Cubao. Sa Cubao, ano? Sa may Alimol. Kasi doon ako nagsimula eh. May pin dito ng dap. Ano ba yung sabihin ng pin ng dap na yun? Ang nasabi sa akin, pag puspos ka ng Espiritu Santo. Meron parang yung ganong pin. Sabi ko, ay ko lang nala. Nung nagbabasa lang ng Bible, ano paglayan ng pin? Walang kapangyarihan yung pin. Ang may kapangyarihan yung Espiritu Santo. Bagamat tinukay na parang maintindihan lang ng sa human maintindihan natin, maintindihan ng mga nagbabasa, na parang, kaya kasi parang gaya ng isang kalapate. Pero hindi kasi yung pin ng kalapate, yun ang meron kapangyarihan. Kasi nangyari sa akin, dalawang pangyarihan ko para doble kapangyarihan. Dito, dalawang damit. No? Pero again, hindi po yun. Pero ngayon, ano pong ibig pong sabihin ko? Isa lang po ibig sabihin ko. Kung gusto mo talaga, extremely, maranasan ang kapangyarihan ng Lord, dapat extremely sumusunod ka sa sinasabi ng kanyang salita. Yun na po yun. Kaya pag sinabi ng Lord, sinabi sa Joshua 1:8, meditate the word of God, hindi po ito optional. Dapat it is a must. Kung hindi mo gagawin ito, ikaw din ang mahihirapan. Tayo rin ang mahihirapan. Bakit? Anong susundan mo? Anong gagawin mo? Anong guidance ang gagawin mo? Inutos na nga eh. Yeah? Kapag inutos, anong dapat gawin? Salamat po sa response niyo. Pag inutos, anong dapat gawin? Sundin. O, inutos ba ng Bible na dapat nagbabasa ng Bible? Inutos. Sinabi ba na dapat nagpe-pray tayo? Sino inutos ba na kailangan mabaptize tayo? Inutos. Inutos ba na kailangan mag-feel tayo ng Holy Spirit? Inutos. So kung lahat ng bagay na ito gagawin po natin, makikita natin, magiging effective po tayo na magbahagi. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, hindi po lang tungkulin, hindi lang tungkulin ni Don, hindi tungkulin ni Chris. Lahat po tayo tungkulin po natin yan. Kaya kapag sininin mga bago sa inyo rito, di ba nag-aaral tayo yung pinag-aralan yung soil? Anong tinuturo doon? Tinuturuan tayo na magpasa talaga tayo. Bakit? Kasi kailangan natin ibahagi
ang mabuting balita. Lalo na po, nakikita natin yung mga nangyayari. No? Sino po natatakot sa inyo sa the big one? No? Malapit na raw. Malapit na raw. No? Katakot-takot, sabi nga nila, pag dito rin nangyari sa Pilipinas yung the big one, maraming mamamatay. Kaya, ngayon, palagi po may mga seminar. Yung tungkol sa kung anong gagawin mo pag dumating yung the big one, kailangan meron kang parang plastic yung kit. Nandun daw yung nanalo ko nga eh. Kailangan meron daw yung pagkain na pang-3 araw. Wow, ganda. Hindi naman ganda. Tapos kailangan meron yung mga first aid. At tingnan nyo lahat daw yung mahalagang papeles, yung mga lupa, yung mga dito. Kailangan na sa plastic daw na gano'n. Ay, kaya. Pero nakakasiguro ka ba, paano kung ikaw nabagsakan ng malaking simento sa ulo? Ano magagawa? Pwede mo ba pagtaklob yung kit na gano'n? Hindi ko po sinasabi na masama yun. Ang sinasabi ko lang, nag-prepare tayo sa gano'n. How about yung ating spiritual? Paano preparation ang ginagawa natin? Kasi kahit na anong gawin yung physical, pag hindi handa yung spiritual mo, wala yung magagawa. Yung kakapiranggot na plastic na akala mo ililigtas ka nun? Hindi. Ang magliligtas sa atin, yung kagaya ng inuutos ng ating Panginoon. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya at sumampalataya tayo sa Kanya. Kasi yun lamang ang tanging kasiguruhan natin sa buhay nito. So, the big one, hindi tayo natatakot. Bakit? Meron tayong one big God. Walang iba kung natin Panginoon. Kaya hindi tayo matatakot. Alam ko lang, kasi pag nakikita ko po yung mga aaminin ko po sa inyo, may munting ka ba rin ako? Kaya lang, dahil alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, dumating na yung paghuhukom, kasama ka, hindi ka matatakot. Tama ba? Hindi ka matatakot dahil alam mo kung saan ka pupunta. No? Hindi mo alam, hindi ka matatakot, alam mo kung saan ka pupunta. Kaya nga tayo, mga tatay, nanay, dapat pinapasa natin ito sa mga anak natin. Bakit? Sila hindi pa rin sigurado na uunawaan. Tayo mga tatay at nanay. O kaya, kung ikaw yung anak na nauna, ibahagi mo sa magulang mo. Kasi kaya kung tayo nauna, tayo magbabahagi. Hindi isang aksidente na napapakinggan natin itong mga ganitong gawain. Tayo ang gagamitin ng Diyos sa pamilya natin. Huwag tayo mag-expect ng ibang tao. Kaya natin sila naging tatay at nanay, tayo ang gagamitin. Kaya tayo ang nilagay ng mga magulang, ng mga anak natin, tayo ang gagamitin. Walang iba. Kaya tayo, palagi natin ilalagay sa isipan natin na kailangan natin ang tulong ng Diyos sa buhay natin. Kahit ito ba yun? Tayo po na natin. Panginoon, salamat. Muli, sinasabi ko po sa inyo mga salita na maraming mga bagay na extremely na dapat sundin po namin. Hindi po ito kinakailangan pagbatihan pa. Kagaya ng sinasabi na palagi unahin ka po namin, bigay namin ang the best para sa inyo. Hindi na po ito pinagtatanungan. Talagang yun ang dapat. At ikaw mismo, Panginoon, pinakita mo, kung tutusin, hindi ka naman dapat magpabaptize eh. Pero pinakita mo pa rin, ginawa mo pa rin ito, dahil nag-set ka ng example. Salamat. Dahil sa example na yun, natututo kami na talagang sumunod po sa inyo. Even sa prayer, kung tutusin, hindi mo, ikaw naman mismo nagsabi, you are the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa akin, hindi sa pamamagitan mo. Pero again, pinakita mo, nagbigay ka pa ng model prayer, yung Ama namin. Bakit? Kasi pinapakita mo po doon kung paano ka at that moment of yung oras na yun, na ikaw ay nandito sa lupa, nasa katawang tao ka, pinapakita mo yung total dependency mo sa Ama sa langit. How much more kaya kami, Panginoon? Gaano ba kami talaga nakikita mo na nagdedepende? Kaya hayaan niyo po, Panginoon, yung ginawa mo example, gawin po namin ito. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon,
The more na ginagawa namin ito, the more namin na makikita ang iyong kapangyarihan sa buhay po namin. Gusto po namin, Panginoon, na magamit po ninyo kami sa aming mga magulang, sa aming mga anak, sa kaklase po namin, kasama namin sa trabaho. Maging isang mabuting halimbawa kami. Kaya lang, paano namin may papakita sa kanila o masasabi namin sa kanila kung wala kaming alam sa sinasabi po ng salita. So, ibig sabihin, the more na nag-aaral kami, the more na nag-meditate kami sa iyong salita, meron kaming masasabi sa mga tao ito na nilagay mo na makasama namin habang kami ay nandito sa mundo ito. Ay ayayin po, Panginoon, kayo po magbigay ng conviction sa amin na makita namin na kaya mo nilalagay mga bagay na ito para makita namin ang kahalagahan ng totoong pagsunod po sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagbibigay ng isang direktiba for the sake na meron ka lang na sa akin. Nilalagay mo isang direktibang ito dahil gusto mo po, Panginoon, na ito ang maging pamantayan namin sa pagsunod sa iyo. Kaya muli, Panginoon, ang tinamin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po muna tayo. Dadako po tayo sa ating communion. Tinatawag ko po sila. Okay. Bago po natin gawin ito, palagi ko pong sinasabi ko, dapat alam natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Una mo na kailangan ginagawa itong isang bagay na ito. Itinuturing natin ang ating mga sarili na anak ng Diyos. Na talagang lingkod tayo ng ating Panginoon. At gagawin natin itong bagay na ito dahil gusto natin alalahanin. Ito yung binigay, yung gusto ng ating Panginoon. Gawin natin ito bilang paglalala sa Iyo. At ang may kapakaliwag nito is yung mga tao na nilinis ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, bago natin mag-partake, yun itong bawat isa na sumayin natin ang ating sarili. Lumapit tayo sa ating Diyos, ipaalala sa atin ang ating Panginoon, ang ating pagkukulang, at hihingin natin ng tama ang mga bagay na ito. Panginoon, salamat po sa kapatawaran ng ating kasalanan. Salamat, Panginoon. Itinuloy mo kami iyong mga anak, iyong mga lingkod. Hayaan mo, Panginoon, sa po namin pag-partake nitong communion, pagpapakita ito, Panginoon, ng pinapahalagahan namin ng iyong salita at gagawin namin ito. Kagaya ng sinasabi mo, pautusan mo sa mga unang mga isiplo mo, na gagawin namin ito bilang pag-alala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa paglilinis tayo ng in Jesus' name. Amen. Sige po, kumuha na po tayo ng ating ng mga elemento. Tayo ito ba? Makakapo natin. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal, minarapat po pa rin kami maging anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay niyo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagkagap sa katawan ni Jesus na galing sa krus, patuloy po yung paglalapin ng aming puso sa pagpupuli sa iyo. Sa pagkakit ko ang turo at tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo. Nang gawin yan, ipinagkano ang ating Panginoon at binigay na sa inyo nang gawin sa ipagkano. Ang Panginoon sa iyo dumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagkira-kira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inilanggap para sa inyo. Gawin niyo ito bilang mag-alala sa amin. Sabay-sabay po natin. Hawakan po natin ang sarong. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong panahon sa buhay. Ang dugo ni Jesus, nabuo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghuhugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituloy mo mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming pagsasalamat bilang isang hayang buhay para sa kaluwalhatian ng pangalan, habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang inyong pagbabalik. Matapos magkapunan, dumambag din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin.
Sa mga tuwing kakain ngayon ng tinapay na ito, at ininom sa bokang ito, pinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang galing pagbalik. Sabay-sabay tayo ngayon masama. Panginoon, salamat dahil sa katiyakan na sa among oras na ito, meron ka ng ginagawa sa buhay ng mga sapusan. Maraming iba sa atin ay mayroong karamdamang piskal. Pagkapin natin ang kagalingan mula sa ating Panginoon sapagkat sinabi niya dahil sa kanyang mga natay, tayo na sa Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa katiyakan na meron na po kami kagalingan. At salamat Panginoon dahil sa ginawa mo sa Krus ng Kalbaryo, lahat ng aming kasalanan ay nagkaroon po ng katubusan. Kaya hayanin po Panginoon sa gagawin ito, maging sa gagawin po namin pagbibigay ng pagpupuri, pagpupugay sa iyong pangalan, sa aming Thanksgiving, tunay na malwalhati mataas ang pangalan sa pamamagitan mo ng iyong mga kabutihan na pinaranas mo sa bawat sama-sama. Salamat Panginoon, Lord, wala natin itataas na po namin sa mga susunod ng oras. In Jesus' name, amen. Amen. Ako po na po tayo.